Alright, mula kay John Reps mga kapatid, China nagpalipad ng mga fighter jets sa bagong aircraft carrier nito. Aba, may bagong aircraft carrier ang China mga tol. No? Modernisasyon ng AFP apektado. Naku po. So ito mga tol, pag-usapan natin to dahil mahalagang topic to ngayon. No, ito yung mula kay John Reps. Kung gusto ninyo mapanood yung buong video nang walang nagre-reaction o nagbibigay ng komento katulad nito, nakalagay po ang link ng kanyang video sa may description box. Pwede nyo puntahan ng kanyang YouTube channel. Pero syempre, kung gusto nyo makisama sa ating talakayan, pag-usapan natin itong laman ng video ni John Reps mga tol, samahan ninyo ako, manood kayo. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na po nating patagalin pa. Panoorin na natin to. Ipinakita ng China sa mundo ang paglunsad ng mga fighter jets nito sa kanilang bagong aircraft carrier na mayroon namanong sistema tulad ng sa aircraft carrier ng Amerika. Alamin ang buong detalye mamaya. Sa atin mga tol, no, alam nyo, masugpo lang talaga natin yung katiwalian. Magagawa ring yumaman ng Pilipinas. Kasi mga tol, naniniwala ako totoong mayaman ng Pilipinas. Napakarami nating pera. Hindi lang talaga napupunta sa tama. Diba? Pero kapag yung pera ng Pilipinas nagamit natin sa tama, mga tol, uunlad ang bansa natin, maniwala kayo. Kailangan lang talagang mawala lahat ng mga kurakot. Diba? Kaya kailangan nga mga tol magkaroon ulit ng death penalty rito. Particular lang mga tol para sa mga corrupt officials lang ha. Kumbaga magpapasa sila ng death penalty pero hindi para sa lahat. Para sa mga kurakot lang. Diba? Di walang mangungurap mga tol. Diba? At kapag napatunayang ikaw meron kang pinagtatakpan, halimbawa mambabatas ka tapos nagsasagawa ka ng hearing. Kapag napatunayang may pinagtatakpan ka, kasama ka na rin doon sa ide-death penalty. At sa ibang balita, kung dati ay kinakatakutan ng Pilipinas dahil sa malakas na Air Force nito, ngayon ay bakit naging isa na sa pinakamahina ang Pilipinas? Habang nagsalita naman si Secretary Gibo kaugnay sa korupsyon ngayon. Diba? Uunlad din ng Pilipinas mga tol, maniwala kayo, basta mawala lang lahat ng kurakot. Sa unang pagkakataon ay sinubukan na ng China na maglunsad ng mga fighter jets mula sa kanilang pinakabagong aircraft carrier na Fujian. Ang Fujian ang pangatlong aircraft carrier ng China na tanging mayroong electromagnetic catapult tulad ng mga aircraft carrier ng Amerika. Sa footage na inilabas ng China ay ipinakita nito ang kanilang 5th generation J-35 fighter jets at 4th generation na G-15T fighter jets at KJ-600 early warning and control aircraft na lumipad mula sa Fujian aircraft carrier gamit ang advanced launching system nito na Wala, magugulpi talaga tayo rito mga tol. Habang ang laki ng kalaban natin dito sa Pilipinas. Biruin nyo, male-maleta ang mga perang hinahatid sa mga bahay nila. Grabe. Imbis na dapat yung mga male-maletang pera na yun, pinampapagawa ng mga flood control, pinampapagawa ng mga tulay, eskwelahan. Wala mga tol, dinadala sa mga bahay nila, di ba? Nanonood ba kayo ng mga Senate hearing? Grabe. Tapos dapat meron ding budget na malaki ang AFP natin, ang ating mga militar para sana meron tayong mga modernong asset. Wala mga tol. Grabe. kilala birang EMALS o Electromagnetic Aircraft Launching System. Sinabi ng mga analyst ng China na may kakayahan ang Fujian na maglunsad ng mas maraming mga fighter jets na kargado ng mga matataas na bala para sa mas malayong distansya para sa hanay ng labanan kaysa sa mga nauna nitong aircraft carrier na Shandong at Liaoning na nagtatampok lamang ng mga Skyjam type na take-off from.
Habang mayroon ng electromagnetic catapult ang Fujian ng China tulad ng USS Gerald Ford ng Amerika at steam-powered catapults naman sa 10 pang mga aircraft carrier nito, ang bagong aircraft carrier na ito ng China ay hindi nuclear-powered tulad ng lahat ng US carrier. Yun lang, hindi sila tatagal ng hindi nga lang sila tatagal na tulad ng sa US, di ba? Ang mga aircraft carrier ng Amerika ay mga nuclear-powered na nagbibigay sa mga carrier ng kakayahang manatili sa dagat hanggat tumatagal ang mga probisyon ng crew. Kapag malapit na maubos sa mga supply na pagkain sa mga aircraft carrier ng Amerika, ay isang tawag lang at darating ang mga airlift para mag-drop ng mga supply. Habang ang Fujian naman na ito ng China ay pinapagana ng conventional fuel. Wala. Mahina pa rin. Hindi pa rin siya kasing tindi nung sa US. Pero then again, at least meron sila. Tayo nga wala eh. Ibig sabihin, dapat itong tumawag sa mga tanker upang hatiran o salubungin sa dagat upang mag-refuel. Yung problema pag sa gera, syempre tatargetin ngayon ng mga kalaban nila yung mga tanker fuel nila, mga tol. Yun ang unang-unang pasasabugin. Syempre pag pinasabog yung mga tanker fuel nila, sino na magkakarga ng gasolina sa kanila ngayon? Di wala, di hihinto sila ngayon sa gitna ng dagat kasi wala na silang gasolina. O di ba? Kaya mas matibay pa rin yung mas maganda pa rin yung nuclear power kasi mga tol, kahit na hindi na nga bumabalik ng hindi na nga dumadaog yan eh. Nasa dagat na lang talaga yun mga tol eh. Habang pinapataas ng China ang kapangyarihang pangdagat nito, mas matigas din itong kumikilos sa mga regional na katubigan mula sa Taiwan Strait hanggang sa silangan at South China Sea, pati na sa West Philippine Sea na madalas na binabatikos ng Amerika at mga kaalyado nito sa rehiyon tulad ng Pilipinas at Japan at maging iba pang mga bansa. Pero Amerika pa rin sa ngayon ang nangunguna sa may pinakamalakas na puwersa militar at pinakamaraming nuclear arsenal sa mundo. Oo, syempre. Tapos ng World War II, taong 1950s hanggang 1970s, ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa pinakamalakas na Air Force sa buong Asia dahil sa mga kagamitang pangdigma nito tulad ng P-51 Mustang, T-33 T-Birds, T-36 Delta Sabres, F-86F Sabres, F-A Crusaders, F-5 Freedom Fighters at SA-211 Warriors. Kaya ang Pilipinas ay kinakatakutang Air Force sa Asia noon dahil sa mga combat aircraft nito. Kaso pagkatapos kasi ng World War II, 'di ba? Tuloy-tuloy na mga tol, nagde-develop sana tayo ng mga nagde-develop sana tayo ng sandatahan natin noon eh. Kaso nung napalitan na si Marcos Senior mga tol, kita nyo unti-unting paghina ng Pilipinas. 'Di ba? Nakita ninyo unti-unting pagbulusok pababa ng Pilipinas. Kaya nga maraming nagsabi, EDSA people power, yun yung pinakaunang-unang budol, no, sa lahat ng Pilipino. In the 60s, we used to be one of the best air forces within the Southeast Asia region. Throughout history, ang Fifth Fighter Wing was involved in all major campaigns, starting from the Hukbalahap Rebellion in the 1950s. Ginamit natin yung mga Mustangs natin. Nagpadala rin tayo ng mga aeroplano sa Congo, Africa, with our 9th Tactical Fighter Squadron. And especially during the 50s and the 60s, we are in our heyday, kumbaga. Andun ang pinakamarami nating fighter jets, andun ang F-5 natin, F-86. And then during the Mindanao campaign, during the Muslim secessionists, we were there delivering yung mga F-5 fighter jets natin. Nakakalungkot, no? Biglang humina na Pilipinas ngayon, no? Ngunit dahil sa pagputok ng bulkang Pinatubo, ang lahat ng air assets ng Pilipinas ay nasira hanggang sa napabayaan na ng mga sumunod na administrasyon. Nang umupo ang administrasyong Pinoy ay bumili agad ito ng 12 fighter jets sa South Korea kahit na mayroong nasa 10% na korupsyon ang DPWH. Nang umupo naman ang administrasyong Duterte ay bumili din ito ng mga barkong pangdigma, mga landing ship, helicopters, drone at marami pang iba kahit na mayroong nasa 15% na korupsyon ang DPWH. At Alam nyo mga tol, yung korupsyon, noon pa yan eh. Noon pa yan mga tol. Pero napapansin nyo mga tol, habang patagal ng patagal, nag-i-inflate din yung korupsyon. Kay Pinoy, nasa 15%, medyo tumaas. Nung kay Duterte, tapos pinakamataas mga tol sa history. Etong panahon na to mga kapatid, etong panahon na to.
na kung saan biglang naupo na speaker ng House. Kasi mga kapatid, kung bakit nakatutok sa House, no? Kasi doon ginagawa yung budget. Doon ginagawa yung budget tapos ipapasa nila yung GAA, ipapasa nila sa Pangulo, doon pipirmahan ng Pangulo. So saan nagsisimula yung corruption, mga tol? Ikaw na lang mag-isip. Diba, ikaw na lang mag-isip. Doon nagsisimula eh. Tapos sa DPWH, di ba, nitong 2025 budget, mga tol, naaalala ninyo, ano pinakamalaking budget, mga tol? Di ba DPWH ang pinakamalaking budget? Mas malaki pa nga yun kaysa sa DepEd. Oh, ngayon nalaman natin, mga tol, pinaka-corrupt pala to ngayon DPWH no? Kaya pala doon na may pinakamalaking budget no? Grabe. Nang umupo naman ang administrasyong Duterte ay bumili din ito ng mga barkong pangdigma, mga landing ship, helicopters, drone at marami pang iba kahit na mayroong nasa 15% na korupsyon ang DPWH. At nang umupo naman ang administrasyong Marcos Jr. ay dinagdagan nito ang mga assets ng Armed Forces of the Philippines tulad ng mga barkong pandigma, supersonic cross missiles at kinabitan ng mga armas ang mga barko ni Duterte. Kaso yung iba dyan, mga tol, order pa yan nung nakaraang administrasyon pa. Habang ang iba naman ay hindi pa dumarating sa bansa. Ngunit ang mas matindi ay ang korupsyon ng DPWH na umakyat na umano sa 25 to 30%. Dahilan upang magalit ang mamamayang Pilipino. Sa isang interview na Diba? Nakakalungkot, no? Diba? Ikaw mismo mararamdaman mo eh. Nakakalungkot, mga tol. Diba? Kaya wala dapat magsisiya, corrupt yung administrasyon ngayon Ganun din naman nung nakaraan Mas matindi nga lang ngayon, 'di ba? Mas matindi nga lang ngayon. Hindi natin masasabi, mga kapatid, sa Duterte man yan o sa PBBM o Pinoy, mga tola. Kasi wala sa presidente yan Nandoon sa mga ilalim, mga kapatid, nandoon. Kaya nga sabi ko, 'di ba, dati, kahit na sino pang presidente ilagay mo diyan, kung hindi mapapalitan yung mga nasa ilalim, mga tol, kung corrupt talaga at may sistema na sila, walang mangyayari talaga, mga tol. Halimbawa na lang, Diskaya. Diba? Kailan ba sila daw nagsimula bilang contractor? 2016 o panahon ni dating Pangulong Duterte. Magpahanggang ngayon. Sila ang kinukuha na contractor. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, meron ng sistemang ginagawa eto na lang kunin natin. Alam na nila hindi na natin sila kailangan kausapin pa. Alam na nila kailangan nila magbigay sa atin. So sila na lang din ulit ang kunin natin. Kaya sila nananalo palagi sa bidding kasi meron ng usapan naman, sinabi ni Secretary Gibo. For me, parang taong bayan talaga is na, I'm furious about it. Just like the president. Kaya nga, dun sa panguna niya, dun sa speech niya, mahiya na kayo. Ang sinasabihan niya daw doon, mga tol, mga congressman. Sabi yan ni Toby Tiangco. Ang sinasabihan niya doon, mga congressman. Now, Ngayon, legacy niya to, mga tol. 3 taon na lang siya. Pag hindi niya pa naayos yan, mga kapatid, sabi ko sa inyo, yun ang tatatak sa kanya, pinaka-corrupt na administrasyon. Kahit sabihin natin, sige, for the sake of the argument, mga kapatid, para doon sa mga PBBM supporter, sabihin natin hindi corrupt si PBBM, pero pag hindi niya naayos lahat ng corrupt sa kanyang administrasyon, mga tol, legacy niya pa rin yun. hindi naman niya mai-pinpoint for reasons of he really wants to see a prosecution and somebody to be made accountable. And for those who are trying to evade the investigative process, umuwi na kayo, harapin nyo ang kaso. That is Diba? Akala ko ba, sabi ni Senator Erwin Tulfo, sometimes we have to bend the law. Di ipatawag nila yung mga nasasangkot. Kaso sabi, hindi daw pwede ipatawag Kasi meron daw interparliamentary courtesy May mga ganun-ganun pang nalalaman, mga tol Sabi nga, diba, sometimes we have to bend the law. Di bitahan na nila, bend na nila yung law. Total, yun naman ang sigaw ng taong bayan is why nakakagalit, bagamat nakakagalit, no? Alam na natin yun. What we want to see is matranslate itong mga investigasyon sa ebidensya para may mapatawan ng karampatang parusa. Tama. Because the credibility of this investigation is a litmus test for all our institutions. At dito umaasa ang taong bayan. Ngayon, epekto nito sa armed forces. Yes. Natural.
Pagka may aligasyon na ganito, unang-una yung credit rating ng ating bansa, maapektuhan yan. And we know, sa modernization natin, hindi kakayanin ng government budget lamang. Although makakatulong, kailangan natin umutang. Secondly, Yun nga lang, pag ganitong matindi ang korupsyon, maaapektuhan nga talaga yung credit rating natin. Wala nang magpapautang sa atin pag ganun. disaster risk reduction, ang bilyon-bilyon na napunta sa bulsa ng maraming tao na dapat pangsagip ng buhay ng tao ito, ito ay malaking krimen sa taong bayan. Tama. Kaya nga, galit na galit ang Pangulo na inagaw ang priority projects sa kanya. But katulad ng nasabi ng ibang mga dalubhasa, na he could not veto the whole budget, although legally it could be done kasi maapektuhan ang ating ekonomiya, no? At saka yung standing natin. So, eto mas nakakarumal-dumal yung flood control. Sa lahat pa, flood control, alam na nila na persistent ang mga namamatay sa flood control. Taon-taon binabagyo tayo, umuulan. Yun pa talaga tinarget nila. Oo. Programa para dyan. For example, I remembered the NEDA board last year kung Yeah. saan kaming lahat we approved a Metro Manila Integrated Flood Control Project. Now, the most important thing dito sa mga projects is hindi sino ang gagawa. First thing, ano ang dapat gawin? And that takes detailed studies. And dapat current yan kasi nagpapalit yung shape ng mga waterways. Gawa na pag hindi protektado ang waterways, gumagawa ng sariling daan. Kada ulan. Cannot treat ang flood control sa isang localized na lugar. You have to treat the whole water system. Yeah. Ang galing sa taas hanggang sa exit. Kaya walang isang agency na pwedeng gumawa nito dahil napakalaking trabaho nito. At ang defense costs ng kinakailangan natin ngayon, kung honest to goodness, ang laki ng halaga. Hindi lang bilyon. Hundreds of billions at trillion ang pinag-uusapan dito. So, anong ginawa namin for this year? For this year, may mga dumating tayong bagong capabilities, barko, may dumating tayo na mga bagong helicopter. Inakyat natin ang maintenance and operating expenditures para tama ang maintenance, tama ang gasolina, tama ang paggamit nito. Ngayon, ang hindi pa nga binigay, ang kailangan natin is an infrastructure budget. Dahil kailangan tayo gumawa ng mga bagong base. PCDA law, kinunan kami ng prime land, kaya nga pinauurong ko na yung ibang mga pinoclaim na areas na for 26 years. 26 years, Karen, ha? Nandiyan yung Bonifacio, nandiyan yung Clark, nandiyan yung Subic. Alam niyo kung magkano kinita ng gobyerno? 45 billion pesos lamang. Okay, yeah. Years sa modernization. Hindi man yan sapat na pangbayad ng isang taon na pensyon Grabe no, sa loob ng 26 years, 45 billion lang. ng ating mga retirees. Kaya kuhan yung nangyari. At saka yung joint use, hindi naman sinasabi natin corruption yon. But the idea was wrong. Kasi legislation ito eh. Hindi mo pwedeng hindi mo pwede yan i-substitute sa gastos talaga for modernization. Kasi yung mga magde-develop niyan, mamumuhunan pa eh. Hindi naman sila walang gastos. Oo. The model did not work. So, ayaw na namin. Oo. Ayaw na namin. At yung areas na inalagaan ng armed forces, Oo. in certain areas sa Clark, kailangan natin yun na doon ang logistics point natin, hindi lamang sa exercises, kung hindi sa humanitarian assistance and disaster response kasi malaki ang rampa. Nandito tayo, 15 years ang ating modernization horizon. Kaya meron tayong spectacle ngayon na Re-Horizon 3 na meron pang Horizon 2 projects at last 2 years ago, meron pang Horizon 1 na hindi na pupondohan.
So, wag na tayong maglokohan dito sa revised AFP modernization program tapos bibigyan lang tayo ng let's say 40 billion a year. Project basis na lang tapos i-source na lang natin yung financing sa mahaba-haba. Ang baba ng binibigay sa ano natin, no? Depensa natin, no? Nakakalungkot mga tol. Tapos nakita ninyo yung bagong barko ng China. Paano tayo lalaban ngayon dyan? Paano natin ipagtatanggol yung ating soberanya? Kung ganun mga tol, ang ibinibigay lang na budget sa ating AFP, sa ating modernisasyon. Diba? Sige nga kayo mga tol, magbigay kayo ng comment sa ibaba, no? Alright, maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.